Dahil dito, umabot sa sukdulan ang galit ni Kang at buong puwersang sumugod siya kay Mo, determinado na tapusin ang laban. Subalit si Mo, na waring nagbibiro lang, ay nagkunwaring wala siyang ideya sa paparating na panganib. Habang si Kang ay patuloy na sumusugod, iniiwasan ni Mo ang mga suntok sa abot ng kanyang makakaya. Pero hindi nagtagal, tumama ang kanyang likod sa isang puno. Doon niya napagtantong kailangan na niyang magpalit ng taktika. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Ibinaba niya ang isang paa at mabilis na sumipa ng lupa, nagpapakawala ng alikabok sa ere. Ilan sa mga ito ay tumama sa mukha ni Kang, pero dahil suot nito ang kanyang protektibong salamin at mabilis na tinakpan ang kanyang mukha gamit ang mga kamay, hindi ito nagdulot ng malaking pinsala. Sa halip, lalo lang nitong pinagtibay ang hinala ni Kang na si Mo ay isang kriminal na nararapat bugbugin. Sa isang iglap, ibinaba ni Mo ang kanyang ulo, dahilan upang magdalawang isip si Kang. Ngunit isa lang itong palabas. Umiti ng mapanukso si Mo at tinanong si Kang kung bakit siya huminto, natatakot ba siya? Sa pool ang insulto. Lalong lumakas ang galit ni Kang at hindi na siya nagdalawang isip na muling sumugod. Pero sa pagkakataong ito, handa na si Mo. Sa kabila ng kanyang katawang mukhang kenkoy, mabilis niyang naiwasan ang suntok. Pero hindi basta-basta papayag si Kang na makaligtas siya ng ganoon lang. Sa isang iglap, lumitaw si Kang sa likuran ni Mo at tinangkang umatake mula sa kanyang blind spot. Gayunpaman, muling nailagan iyon ni Mo. Sa pagkakataong ito, bahagyang tumama ang kamao ni Kang sa kanyang baba, pero hindi yun alintana ni Mo. Ang mas mahalaga ay gumagana ang kanyang plano, hindi na nakakapag-focus si Kang tulad ng dati. Napansin agad ni Mo ang malaking pagkakaiba ni Kang kumpara sa dalawang nauna niyang nakalaban. Mas agresibo ang estilo ni Kang, hindi gaya ng kanilang depensibong diskarte. Para kay Mo, bukod sa kasanayan at kakayahan, ang mismong lupa ang tunay na dahilan ng pagkakaibang ito. At dito nagkaroon ng tunay na saysay ang pagsipa niya ng lupa kanina. Hindi lang iyon para tamaan ang mukha ni Kang, kundi para ikalat ang buhangin at maliliit na bato sa paligid, lumilikha ng mga sagabal na nagpapahirap sa paggalaw ni Kang. Ang kanyang sobrang agresibong estilo, na sinabayan pa ng mga pang-aasar ni Mo, ay nagdulot ng predictable na galaw, madaling basahin at hindi mahirap iwasan. Ngayon, unti-unting nagkakatoto ang plano ni Mo. Habang lalong nahihirapan si Kang na makasabay sa laban, nagiging mas madali para kay Mo na ilagay ang sarili sa isang mas magandang posisyon. Muling nagawa ni Mo na iwasan ang mga atake ni Kang, pero hindi lang basta pag-iwas ang tunay niyang layunin. Ang gusto niya ay pilitin si Kang na gumalaw ng pabigla-bigla, pataasin ang posibilidad na matapakan ito ang mga nakakalat na buhangin at maliliit na bato, at tuluyang mawala ng balanse. At hindi nagtagal, nakuha ni Mo ang eksaktong pagkakataong hinintay niya. Napasayad ang paa ni Kang sa isang maliit na bato, nawala ang kanyang focus, at nagbigay ito kay Mo ng perpektong pagbubukas para lumaban. Hindi siya nag-aksaya ng oras, tumalon siya sa aksyon, alam niyang hindi niya maaaring palampasin ang tsansang ito para ibaligtad ang laban. Inasinta niya ang isang vital spot, pero habang nasa ere, napansin niyang hindi gumagalaw ang kanyang braso, malamang dahil sa lahat ng suntok na kanyang na-block kanina. Ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanya. Ginamit niya ang kanyang siko sa halip, at isang mabigat na hampas ang damapo kay Kang. Sa isang iglap, nagulat si Mo sa sarili, mas malakas pa ang hampas ng kanyang siko kaysa sa kahit anong suntok na maaari niyang ibigay. Sa lakas ng impact, nabasag ang protektibong salamin ni Kang, at siya ay nanlumo. Tuluyang hindi nakapaghanda sa biglaan at matinding atake ni Mo. Siyempre, hindi pinalampas ni Mo ang pagkakataong ito para asarin si Kang. Sinimulan niyang pagtawanan ito, maghagis ng insulto, at gawing katatawanan kung paano niya ito madaling nataman. Pero bigla, may hindi magandang nangyari. Sa sobrang pagkaabala ni Mo sa pang-aasar at pagpaplano ng kanyang susunod na galaw, hindi niya napansin ang nangyayari sa kasalukuyan. Habang siya ay abala sa panunuya, nagamit ni Kang ang kanyang sandata at buong lakas na dinurog ang kanyang binti. Sa isang iglap, naramdaman ni Mo ang matinding sakit. Hindi nagtagal, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, gulat at tulala, parang hindi siya makapaniwala sa nangyari.
Samantala, si Kang, na ngayoy nakatayo ng matikas, ipinatong ang kanyang sandata sa kanyang balikat at ngumiti ng mapanukso. Ano, gusto mo pa ring tumawa at maglokohan ngayon? O hindi na siya nakakatawa? Sagad na ang inis ni Kang kay Mo. Wala pang sinuman ang nakapagpabuwisit sa kanya ng ganito. Kaya napagpasyahan niyang tapusin ito sa isang malupit na paraan, babaliin niya ang panga ni Mo upang hindi na ito muling makatawa. Si Mo, na ngayoy nakaluhod pa rin, ay hindi man lang makagalaw para umiwas o depensahan ang sarili. Sa huling sandali bago dumapo ang suntok, may isang bagay siyang napagtanto, natalo siya. Pumikit siya, tinanggap ang kanyang kapalaran, habang lumulutang ang kanyang isipan. Pagkatapos ng halos 4,000 taon, ngayon lang ulit ako matatalo. At doon na dumapo ang kamaunikang, o dapat sana'y dumapo. Pero sa isang kisap mata, bago pa tumama ang suntok ni Kang sa ulo ni Mo, isang bagay, isang piraso ng bato, marahil, ang biglang lumipad mula kung saan at dumiretso sa mukha ni Kang. Napakabilis ng pangyayari. Sa lakas ng impact, napatigil si Kang at bahagyang natamba. Ang misteryosong bagay ay gumulong papunta sa kagubatan, tuluyang nawala sa paningin. Ano man iyon, nagawa nitong pigilan ang atake ni Kang at iligtas si Mo sa tiyak na kapahamakan. Ngayon, tuluyang na-distract si Kang. Mabilis niyang inikat ang paningin, sinusubukang alamin kung sino ang nagtapon noon. Pero tila mas lalo pang gumulo ang sitwasyon. Nang marinig niya ang isang mahinang tinig na tumatawag ng Panginoon, at papalapit ito, agad nagising ang likas na pakiramdam ni Kang. Bilang isang taong sanay sa panghuhuli ng mga umaapi mula sa dilim, hindi niya kayang ipagsapalaran na makita siya ng iba. Wala nang pag-aaksaya ng oras, dinampot niya ang kanyang sweatshirt, mabilis na sinuot ito, at ibinaba ang hood upang matakpan ang kanyang mukha. Mabilis siyang tumakbo palayo bago pa may makakita sa kanya. Pagkatapos niyang maglaho, isang maliit na nilalang nakahawig ng isang halimaw ang dahan-daang lumitaw mula sa likuran. Sa nanginginig nitong tinig, muli itong tumawag, Panginoon. Lumingon si Mo upang tingnan kung sino ang tumatawag sa kanya, at sa kanyang pagkabigla, isang maliit na nilalang na parang butiki na may mga sungay ang kanyang nakita. Ngunit sa kabila ng kakaibang anyo nito, agad niya itong nakilala. Noon kasi, siya mismo ang nagpalaki sa nilalang na ito hanggang sa maging isang ganap na dragon, isang tapat at makapangyarihang alagad. Walang ibang tao sa paligid upang gambolain sila, kaya't nagpasya si Mo at ang Dragonling na bumalik sa bahay ni Lee. Pagkarating nila roon at matapos makapagpahinga, nagsimula ng magpaliwanag ang Dragonling tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Mu sa kaharian ng mga Diyos, pati na rin ang sariling kwento nito, kung paano ito napadpad sa mundo sa katawang iyon. Ayon sa Dragonling, matapos matalo ni Mu si Lucifer, natagpuan ni Lucifer ang katawan ng Diyos na si Mu at ibinilanggo ito sa isang hindi masisira at di mapapasok na harang na humahadlang sa oras at espasyo. Dahil dito, hindi na makabalik ang kaluluwa ni Mu sa kanyang sariling katawan. Upang matiyak na walang sinuman ang makikialam sa kanyang mga plano, dinala ni Lucifer ang katawan ni Mu sa kanyang sariling kaharian at biniyantayang mabuti ito. Sa bawat sandali, may nakapaskil na ngiti sa mukha ni Lucifer, isang kasiyahan sa kaalamang hanggat wala ang kanyang katawan, wala nang magagawa si Mu laban sa kanya. Subalit may isang problema, hindi basta-basta makakapasok si Lucifer sa mundo ng tao upang tuluyan ng tapusin si Mu. May isang paraan lamang para magawa niya ito, kailangang kumbansihin niya ang Dragonling na sabihin sa kanya kung paano siya makakapasok sa mundo ni Mu. Dinala rin ni Lucifer ang natalong dragon sa kanyang kaharian at inalok ito ng isang kasunduan, kung tutulong itong makapasok siya sa mundo ng tao upang tuluyang tapusin si Mu, gagawin niya itong bagong Diyos ng mundo kapalit ni Mu. Buo ang kumpiyansa ni Lucifer na matutokso ang Dragonling na ipagkanulo ang kanyang dating Panginoon kapalit ng kapangyarihan. Ngunit hindi nagbigay ng malinaw na sagot ang Dragonling. Sa halip, bumulong ito ng napakahina, halos hindi marinig ni Lucifer ang sinabi nito. Naasar si Lucifer at mariing inutusan itong magsalita ng mas malinaw. Sa wakas, nagsalita ang Dragonling. Ngunit sa halip na direktang sumagot, itinuro nito ang harang na bumabalot sa katawan ni Mu. Pagkatapos, nagtanong ito kay Lucifer, kung ang harang na ito ay kayang pigilan ang oras at espasyo,
kaya rin ba nitong pigilan ang mga atake na papasok dito? Inakala ni Lucifer na nagtatanong lang ang Dragonling dahil gusto nitong sagipin si Mo. Sa labis niyang kumpiyansa, agad niyang sinagot ito. Walang kahit anong atake ang makapapinsala o makakapasok sa harang na ito, aniya. Huwag mo nang subukang iligtas siya. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin. Ngunit biglang may kakaibang nangyari. Nagsimulang lumiwanag ang paligid. Nagtaka si Lucifer at lumingon upang tingnan kung ano ang nangyayari. At ang kanyang nakita ay nagpahinto sa kanya. Ang sugatang katawan ng Dragonling ay nagliliwanag, isang gininto ang liwanag ang bumalat dito, kumikislap at kumikidlat sa hangin. Sa una, nagulat si Lucifer, hindi niya mauari kung ano ang balak ng Dragonling. Ngunit ang pagkagulat na iyon ay mabilis na napalitan ng matinding takot nang biglang sumigaw ang Dragonling. Malawakang pagputok ng sariling katawan. Sa sandaling iyon, bago pa man makagalaw si Lucifer, biglang gumuho ang bubong ng kanyang kastilyo, ang mismong lugar na ginagamit niya bilang sentro ng kanyang kapangyarihan sa kanyang kaharian. Ngunit sa susunod na segundo, hindi lang ang bubong ang naglaho, buong kastilyo niya ay tuluyang napulbos, naglaho na parang tinamaan ng isang nuklear na pagsabog. At ang mas nakakagulat pa, hindi lang iyon ang naging epekto. Napakalakas ng pagsabog na halos isang bahagi ng kaharian ng Diyos ang nasunog at naging abo. Ginamit ng Dragonling ang 99% ng kanyang natitirang lakas para sa pagsabog na iyon. Bilang resulta, bumalik siya sa kanyang pinakamahinang anyo, isang maliit na butiki na natatakpan ng usok at alikabok. Alam niyang wala na siyang lakas para lumaban, kaya't ginawa niya ang lahat ng makakaya upang makatakas bago pa matanto ni Lucifer ang nangyari. Ngunit sa puntong iyon, wala na siyang ligtas na matatakbuhan. May isang lugar lamang na maaari niyang puntahan, ang kanyang Panginoon, si Mo, sa mundo ng tao. Subalit hindi basta-basta hahayaan ni Lucifer na makatakas siya. Mula sa alikabok at guho, lumitaw si Lucifer na galit at pakiramdam na siya'y pinagtaksilan. Sa kanyang galit, hindi na niya itinuring na alagad ang Dragonling, para na lang itong pagkain na handa niyang gawing nilagang butiki. Patakbo ang Dragonling, desperadong umiwas sa kamay ni Lucifer. Ngunit bago pa siya makarating sa ligtas na lugar, biglang tumawag si Lucifer ng isang mahiwagang sibat at buong puwersang inihagis ito sa kanya. Tumilapon ang sibat, tumama sa Dragonling, at tinanggal ang bahagi ng kanyang buntot. Sa kabila ng matinding sakit at pagkaubos ng lakas, patuloy siyang tumakbo. Ilang metro na lang ang layo niya mula sa trono ni Mu, ang mismong daan pabalik sa mundo ng tao. At sa isang iglap, kahit papaano, hindi tumama sa kanya ang mahiwagang sibat. Sa huling sandali, nagawa niyang lumukso papunta sa trono ni Mu, at mula roon, lumundag siya pababa sa maliit na anyo ng daigdig na kumakatawan sa mundo ng tao. Sa isang iglap, naglaho siya mula sa kaharian ng Diyos at biglang lumitaw sa kalangitan ng mundo. Ubos na ang kanyang lakas, wala na siyang pakialam kung saan o paano siya babagsak. Ipinaubaya na lang niya sa kapalaran ang lahat. At sa huli, parang nilero siya ng tadhana. Ang bagay na tumama sa mukha ni Kang kanina, ang pumihil sa kanya sa pagbigay ng huling suntok, walang iba kundi ang pagod at lupaypay na butiking ito. Iyon lamang ang naaalala niya. Ngayon, matapos marinig ni Mo ang buong kwento ng Dragonling tungkol sa mga nangyari, nanatili siyang tahimik, malalim na nag-iisip. Ang kanyang maliit na alagad ay hindi maiwasang magtaka, may mali ba? Ngunit hindi siya nalulungkot. Sa halip, nag-aapoy siya sa galit. Isang galit na sumisigaw ng paghihiganti. Kung bibigyan siya ng pagkakataong bumalik sa kanyang orihinal na katawan, hindi niya hahayaang mabuhay si Lucifer kahit isang segundo pa. Bigla, nagbago ang ekspresyon ni Mo. Mula sa matinding galit, naging kasabikan. Napangiti siya, ito na ang kanyang pagkakataon. Ang pagkakataong makalaban si Lucifer ng patas sa isang totoong labanan. Sa lahat ng taon na magkasama sila, hindi pa rin sanay ang Dragonling sa mabilis na pagbabago ng emosyon ni Mo. Kaya naman napaatras siya sa gulat nang biglang tumayo si Mu mula sa kama ni Lee, puno ng sigla, at muling nakaramdam ng dahilan upang ipagpatuloy ang laban. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, alam ni Mo ang totoo, wala siyang laban kay Lucifer sa katawan na ito.
Ang tanging paraan upang lumaban ay palakasin ang bagong katawang ito. Ngunit napakahina nito. Sobrang bagsak ang katawan ni Lee na kahit isang mahinang suntok sa hangin ay sapat na upang maramdaman niyang parang nabasag ang kanyang buong katawan. Hindi naiwasang mapaisip ni Mu, paano kung mas mabilis lang sana siyang gumaling. At bigla, naalala niya ang isang bagay. Matagal na niyang inutusan ang Dragon Ling, na hanapin ang mahiwagang orb para sa kanya. Noong huling pagkikita nila, napabilang ang tingin ni Mu sa maliit na butiki. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang tanungin niya ito kung nagawa ba nitong kunin at dalhin pabalik sa Earth ang mahalagang bagay. Sa kanyang gulat, ibinunyag ni Dragon Ling na naibalik nga nito ang Magic Orb, o iyon ang sinasabi nito. Dahil wala naman itong bulsa o bag na maaaring paglagyan, itinago ng munting butiki ang orb sa loob mismo ng kanyang tiyan. Sa kahilingan ni Mo, unti-unting sinimula ni Dragon Ling itong iluwa. Pero dahil mas malaki ang orb kaysa sa kanya, nahirapan ang maliit na butiki na mailabas ito at maihatid sa kanyang Panginoon. Sa wakas, nang mailuwa niya ito ng buo, ipinaliwanag ni Dragon Ling na isa itong Dragon Bloodstone na may isang beses lang magagamit na healing spell. Humingi siya ng paumanhin kay Mo dahil isa lang ang naibalik niya, nagmadali raw siya at, syempre, hindi rin naman siya makakayanan pang magdala ng higit pa. Hindi na hinintay ni Mo na matuyo ang laway sa orb at agad niya itong kinuha para suriin. Pagkahawak niya rito, agad siyang nagpasalamat kay Dragon Ling at sinabing sapat na ito sa ngayon. Walang pag-aalinlangan, agad niyang inaktibo ang orb, at sa isang iglap, kumalat ang berdeng liwanag mula rito na bumalot sa kanyang katawan. Unti-unting nagsimulang maghilam ang kanyang mga sugat, ngunit hindi lang iyon ang kamangha-mangha. Napansin ni Mo ang isang bagay na hindi niya inaasahan, hindi lang simpleng paggaling ang dulot ng orb. Ramdam niyang mas tumutugo na ang kanyang mga kalamnan, parang mas sensitibo ito kaysa dati. May isang paliwanag lamang, ang orb ay hindi lang basta may hilang spell, kundi naglalaman din ng isang body enhancement spell na nagpalakas sa kanyang dating mahina at lupaypay na katawan. Napangiti si Mo sa gulat at paghanga, at agad namang ipinagmalaki ni Dragon Ling na siya mismo ang naglagay ng kanyang mahika sa Dragon Bloodstone. Pinahalagahan ito ni Mo habang tinatitigan ang natirang piraso ng orb. Napagtanto niyang dahil ginamit ito sa isang mahina at sugatang katawan ng tao, hindi nito nagamit ang buong lakas ng bato, kaya may natira pang kapiraso. Ipinasa niya ito kay Dragon Ling at binigyan siya ng pahintulot na gamitin ito para sa kanyang sarili. Ngunit sa halip na gamitin ito, nagdesisyon ng maliit na butiki na itabi na lang ito para kay Mo, sakaling kakailanganin niya ito sa hinaharap. At tulad ng dati, maingat niyang itinulak pabalik ang maliit na piraso sa loob ng kanyang tiyan. Samantala, lumipat ang eksena sa kabilang bahagi ng lungsod. Isang bihirang dilaw na butiki ang makikitang nakahiga sa isang malambot na pugad. Hindi ito basta-basta hayop, ito ang paboritong alaga ng isang babae mula sa naunang eksena. Para sa kanya, hindi lang ito simpleng pet, kundi isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Sa katunayan, palagi niyang iniisip na sana ay kaya itong magsalita upang hindi siya malungkot o mainip kailanman. Maya-maya pa, tumigil siya sa kakulaitan sa kanyang alaga at ibinalik ito sa mainit at komportableng tahanan nito. Kailangan niyang umalis, malamang papunta sa paaralan, dahil hindi naman pinapayagang magdala ng alaga roon. Wala siyang magagawa kundi iwan ito sandali upang mabuhay ng mag-isa. Nang umalis siya, muling bumalik ang katahimikan sa kanilang tahanan. Ngunit sa araw na iyon, wala namang nagbago sa eskwelahan. Lahat ay tila maayos at payapa, walang nanunumbat, walang nang-aapi, at walang gulo. Pati ang dating siga na binugbog noon ay tahimik lang na nakaupo sa kanyang upuan, suot ang isang pares ng salamin, at seryosong nag-aaral. Ang sakit na dinanas niya matapos makaharap si Mo ay tila nagbigay sa kanya ng bagong direksyon sa buhay. Sa halip na mag-aksaya ng oras, abala na siya ngayon sa paghahanda para sa nalalapit na pagsusulit, determinado ng baguhin ang kanyang kapalaran. Maayos ang lahat hanggang sa pumasok si Mo sa silid-aralan gamit ang isa sa kanyang madremang, eksaheradong pagpasok. Agad niyang napansin ang lalaking minsang sinaktan niya at, sa walang kagatol-gatol na paraan, tinanong kung gusto nitong lumaban ulit. Hindi malinaw kung nagbibiro lang si Mo o seryoso siya, pero bago pa makasagot ang lalaki,
biglang lumitaw sa likuran niya ang presidente ng klase. Nagulat ito nang makita si Lee, o si Mu, na sa wakas ay nagpakita na sa paaralan matapos ang matagal na pagkawala. Ngunit sa halip na magpaliwanag, walang pakialam na sagot ni Mu habang gumagapang ang munting butiki sa loob ng kanyang damit, nandito lang ako kasi pinilit mo ako kanina. At syempre, idinagdag pa niya, ang totoo, pumunta lang ako rito para maghanap ng makakalaban at matatalo hanggang mamatay. Dahil sa seryoso niyang ekspresyon at matapang na pananalita, napaisip ang babae kung anong kaguluhan na naman ang balak ni Mu sa pagkakataong ito. Pero dahil wala namang kagiat na panganib, simpleng inisip niya na bahala na ito sa buhay niya at binati na lang siya ng good luck. Lumipas ang kalahating araw pero wala pa ring nangyaring kapanabik upang mapunan ang pagkabagot ni Mo. Sa palapag sa ibaba ng kanyang klase, may dalawang estudyanteng abala sa usapan tungkol sa mga pinakahuling kaganapan sa eskwelahan. Ang dalawa ay si Kang at ang kaklase niyang babae. Dahil palaging tila walang alam si Kang sa mga nangyayari sa paligid, pinagkukwentuhan siya ng babae tungkol sa isang pangalawang taon na estudyanteng kamakailan lang ay napahiya sa buong paaralan. Isinalaysay nito ang buong kwento na may halong tsismis at kaunting drama, habang si Kang naman ay nakikinig ng may kaunting interes, pilit binubuo sa isip ang buong pangyayari. Habang papalapit na sa oras ng uwian, patuloy pa ring nagkukwento ang babae habang naglalakad sila ni Kang palabas ng paaralan. Ayon sa mga balibalita at sa mga narinig niya, isang dating nerd na laging binubuli noon ang biglang bumaliktad at pinaluhod ang dating nananakit sa kanya. Binugbog daw nito ang bully ng matindi, hanggang mawalan ito ng malay at kailangang isugod sa ospital. Pero hindi lang iyon ang nakakagulat. Ayon sa tsismis, sa gitna ng laban, sa isang matinding galaw, pinunit daw ng nerd ang tainga ng bully. Dahil dito, nakakuha ito ng bagong palayaw, neutered. Habang patuloy ang babae sa kanyang kwento, hindi pa agad naisip ni Kang na sili pala ang tinutukoy nito. Pero nang banggitin ng babae ang pisikal na anyo ng biktima, lalo na ang napunit nitong tainga, at inalala niya ang kainahinalang kilos ni Mo, biglang nag-click ang lahat sa kanyang isip. Malaki ang posibilidad na ang nerd na iyon at si Lee ay iisa. Sa isang iglap, parang bumukas ang kanyang isipan. Naalala niya ang pekeng pag-iyak ni Hang noon, pati na ang tila drama lang nitong pagpapanggap bilang isang kawawang biktima. Hindi pala ito totoo. Lahat ay isang maingat na plano lamang upang manipulahin siya at gamitin para sa sariling interes. Pero ngayon, tapos na ang lahat. Wala na siyang magagawa tungkol dito. Pinasya ni Kang na palipasin na lang muna ang nangyari habang pauwi siya. Ang hindi niya namalayan ay pareho pala sila ng dinadaanan ni Mo. Samantala, si Mu ay naiinis at nadidismaya, napaka-boring ng araw niya. Lahat ng kaklase niya ay abala sa pagsusulat sa kanilang mga notebook o nakatutok sa kanilang mga cellphone. Wala man lang naghamon ng laban, ni isang kumpirmasyon man lang ng suntukan. Habang unti-unting lumulubog si Mu sa kawalan ng pag-asa, may biglang umagaw sa kanyang pansin. Si Kang. Palakad-lakad ito ng medyo awkward, halatang nahihiya habang nakikipag-usap sa babaeng kasama niya. Dahil suot ni Kang ang kanyang salamin at maskara kahapon, hindi siya agad nakilala ni Mo. Pero may kakaiba sa kanya, parang pamilyar. Ang kulay ng buhok, taas, at pangangatawan niya ay tugma, pero ang laki at hubog ng kanyang mga muscles ang tuluyang nagpatibay sa hinala ni Mo. Sa isang iglap, ang hinalang iyon ay naging kasiguraduhan. Hindi na siya nakapagpigil at sumigaw siya ng malakas, siya yung lalaki kahapon. Dahil sa biglaang pagsigaw ni Mo, nakuha nito ang pansin ni Kang. Napalingon si Kang at sa sandaling ginawa niya ito, nakita niya si Mo na mabilis na tumatakbo palapit sa kanya, halatang gigil na gigil. Hindi na nagdalawang isip si Kang, tumakbo siya ng mabilis, iniwan ang nagulat niyang kaibigan. Habang patakbong tumatakas, hindi niya mapigilan ang pag-iisip kung paano siya nakilala ni Mo. Siguradong sapat na ang mamahaling maskara at salamin na binili niya para maitago ang kanyang pagkakakilanlan, pero bakit siya hinahabol ng baliw na ito? Hindi niya alam ang sagot pero isa lang ang sigurado niya, hindi siya pwedeng mahuli. Huling-huli na niya ang gusto niyang iwasan, ang ma-report siya sa pulis o mapahamak sa kung anong gulo. Dahil sa matinding takot, napilitan siyang gumawa ng isang hindi inaasahang hakbang.
Napansin niyang may makipot na eskinita sa unahan, kaya agad siyang lumiko papunta roon, umaasang maililigaw si Mo. Patuloy naman sa paghabol si Mo, determinado siyang hindi hayaang makatakas si Kang. Ngunit nang lumiko siya sa eskinita, wala na si Kang. Parang naglaho sa hangin. Bitin na bitin si Mu, napakagandang pagkakataon na sana para makipaglaban kay Kang, pero bigla na lang siyang nawala. Sa puntong ito, lumabas mula sa loob ng kanyang damit si Dragon Ling at nagtanong kung iyon nga ba ang lalaking nang ahas na hamanin ang kanyang Panginoon kahapon. Handang tumulong sa kanyang Diyos upang matuntan ang bastos na taong iyon, agad nitong hiningi ang pahintulot ni Mu para gamitin ang pang-amoy niya sa pagsinghot ng matapang na amoy ng lalaki, ang parehong amoy na naamoy niya nang tamaan siya ni Kang kahapon. Pumayag si Mu at agad namang tumalon si Dragon Ling at sinimulang singgutan ang paligid na parang isang bihasang aso. At sa sandaling iyon, ang kanyang maliit na katulong ay ganap nang nakafocus sa kanyang bagong misyon. Bigla na lang may lumitaw sa harapan niya, dahilan para mapatigil siya sa pagtakbo. Buti na lang at hindi siya natapakan. Napatangala ang maliit na Dragon Ling upang makita kung sino iyon. Sa kanyang gulat, hindi si Kang ang nasa harapan niya, kundi ang presidente ng klase ni Lee. Nanatili siyang nakatayo roon, tulala, nakatitig sa kanya na nanlalaki ang mga mata. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pagkagulat, agad itong napalitan ng matinding tuwa at pamumula ng pisngi. Halatang iyon ang unang beses niyang makakita ng isang nilalang na kasing cute ng Dragon Ling, at hindi niya napigil ang mamangha rito.